Lihang Panyayan ng Sangguniang Bayan, kina ex-Councilor George D. Kabatbat at punong barangay na Gigi de la Cruz, punong barangay ng Santa Veronica, buntod ng lihang hinaing o reklamo ni Ginoong George Kabatbat sa punong bayan ng Santa Veronica na may kinalaman sa pagkuha ng resolusyon o dinansa sa barangay Santa Veronica. Kaugnay po niyan ay pinaunlakan po nila ang ating panyaya at naririto po sila ngayon. Madam Chair. Tayo po ay point of order na po. Tayo po ay nasa regular session ngayon. Iminumungkahi ko po na bago natin sila pakinggan na yung August body, gawin po muna nating quasi-judicial body sapagkat magkaiba po ang ating function sa regular session at ang pagdinig po ng mga complaint. Chair, iwanagin ko lang po ha. Maaaring yung sinasabi po ni Kuya Pangos, tama po siguro magpasa yung Indonesia. Kaya lang, gusto ko lang po ding malaman muna, hinggil po dun sa complaint na ipinasa ni ex-Kuya Job. Gusto ko lang pong matanong lang po siya kasi kung tinitignan ko po yung isang complaint, parang hindi ko masasabing complaint, para questioning lang eh. Di ba? Ewan ko kung mali po ako sa pagtingin kasi ang tingin ko po sa isang complaint affidavit, may isa-isa may dokumento na sinasabi ko si Juan de la Cruz po, nirireklamo ko po ng ganito, ganyan, pero kung babasahin po yung sulat, parang may gusto lang siyang tanongin eh. Kaya hindi natin kaya ako, tingin ko, pag-usapan muna natin po dito in case yung sustansya ng kanyang kung ano ba matatawag. Hindi ko kasi masabi kung reklamo o ano kasi hingil doon sa ilang term ko na din po na dito na humaharap hingil po sa pagreklamo sa mga punong bayan. Detalyado yung kanila salaysay. Madam Chair. Kung tama po yung pagkakaintindi ko, i-determine lang po ba natin ngayon, Madam Chair, yung form and substance kung ito ba ay complaint or... Yes po, bilang sa regular session po tayo, wala pa po tayo sa kaya process. Kaya gusto lang po muna din namin, kung tama po kasi pagkakaintindi ko, sabi niyo, gusto lang po niya din namin kung yun po yung pressure na po. Madam Chair, so ito po for the record lang po, ito po ay magiging committee of the whole na sa ngayon. Nasa ang process? Yun na po. Regarding po sa sinabi ni Sir Tony, may tinatanong ko gusto malaman. Tapos nakapag-submit po ng letter ng salaysay. Nabigyan po ba ng kopya? Opo, lahat po ng parties ay nabigyan po natin ng copy. Thank you, Madam Chair. Madam Chair. Itong agenda na po ito ay nagmula mula sa sulat na ipinadala ni ex-councilor George Kabatbat. Bilang kahilingan sa mga dokumento at mga kasagutan na hinihiling niya kay Kapitan Noli de la Cruz. Tinugunan po ng Sangguniang Bayan ng assistance na hinihiling. At ngayon naman po, gusto natin mapakinggan ang panig ng parehong sides upang makapag-desisyon po ang Sangguniang Bayan kung ito ba ay complaint na ipapasok natin sa further committee. Nais po natin imbitahin ang sino po ang unahin natin. Ang complainant upang mapakinggan po ang kanyang panig.
suspension of fruit nila po. Rules of Prayer suspended. May we invite po yung ating former Sangguniang Bayan member, George Cabata, dito sa ating harapan. Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Narinig ko po yung nabanggit ni Konsihal Tuning at saka ni Konsihal Pabros na sa paningin po nila ay ito ay isang pangkaraniwang hiling lamang at hindi complaint. Subalit kung titingnan naman po natin itong aking sulat, dito lang po sa third paragraph sa first page ay nakalagay naman po dito na to give you a brief background of this instant controversy, I wish to share with you some pertinent information that may help you understand the grounds where I base this complaint aired against Barangay Captain Rolly de la Cruz and Barangay Secretary Mari Lugarte. So nakalagay naman po doon na meron akong complaint sa kanila. At dito nga po sa letter of complaint ko ay sinabi ko po rito ang mga kadahilanan kung bakit po ako dumulog dito sa Sangguniang Bayan. At ang pinaka-explanation ko po sa sinasabi po ni Konsehal Pabros at saka ni Konsehal Tuning Excuse me lang po. Point of order lang po. Wala ka naman po nililinaw si Konsehal Pablos at saka si Konsehal Tuning. Siguro brief explanation lang po. Diretso na po tayo kung ano po yung topic sa Sangguniang Bayan sa Well, Jen, liwanagin ko pa. Wala po tayong patamaan, Konsehal Jog, para sa akin. Ang gusto ko lang po, liwanagin pong mabuti, hindi po dito sa usapin. Wala po akong, yung sa sulat nyo, alam ko po, binasa ko naman po. Kaya lang po, tinitignan ko yung talagang main object po nung dapat namin hiringin. Kaya po namin kayo pinatawag. Actually, hindi pa naman kami tapos sa paghaharap po ng mga ebidensya po. By 90 days naman po kami mariring. Kaya lang po, tinitignan po namin kasi sa akin po, ang inaano ko, ano po ba ang ikinukomplate na matatapos? Yun lang po. Sige, yun lang po. Wala mo na po tayo may mention po muna. Ano po? Kasi, mag-explain na lang po muna yung ating resource speaker. Tapos po yung may address ko sa akin ko naman po yung... yes po, madam. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Tungkol po sa complaint ko, nandito naman po sa sulat ko na ako po ay humihiling ng kopya ng resolusyon kay kagalang-galang Noli de la Cruz sapagkat na-explica ko naman po rito na noong December 2019 ay naimbitahan po ako ni ex-councilor Judy at ni Kapitan de la Cruz na mag-usap-usap kami para sa ikaayos at kagaganda ng barangay. So, ito naman po ay nangyari doon sa Rapas Grill noong December 2019. At doon nga po marami kami napag-usapan. At isa na po dito ay yung barangay fiesta noong 2019 na tinanong ko siya kung bakit totoo ba na kinuha mo kapitan kako yung 1 month honorarium ng mga barangay official at personnel. At siya naman po ay sumagot sa harap nga ng mga kasama namin noon ay inamin po niya. So, after a few days ay dito rin po sa complaint ko na ako po ay dinalaw ni Konsehal Enriquez na nagsasabi na mayroon ngang resolution yung pagkakakuha ni Kapitan ng 1 month honorarium. Ito ay sinabi ni Konsehal Benjamin na siya pa ang proponent, na siya ang author. So sabi ko naman po, sa aking palagay, dapat lamang na magkaroon po ng resolusyon ito sapagkat ito po ay
ika nga, base ang dokumento, basihang legal. Para nun, ika nga, itong kinuha na abuloy o share ng mga barangay, ay meron pong nakasulat na nagpapatunay na ito nga ay kanilang ibinigay voluntarily. Isa po yun. Sapagkat kung wala pong resolution, sa palagay ko po ay walang basihang dokumentong legal para sabihin na yun ay legal ang pagkakakuha po na isang buwan na honorarium. Pangalawa po, ito pong ordinansa na sinasabi ko dito sa complaint ko, ay ito po ay tungkol doon sa paniningil po ng parking fee ng Barangay Santa Veronica. At gusto ko rin pong humingi ng tulong dito sa Sangguniang Bayan kung yung pong parking fee na ipinatupad nila ay naaayon sa batas. At yung ordinansa na ipinatupad nila ay naaayon nga po sa batas. Yung paniningil ng parking fee ng barangay sa mga delivery trucks. Kaya isa po yun, ay dalawa po yun, hinihiling ko na ipaliwanag at maimbestigahan ng Sangguniang Bayan kung ang mga actions na ginawa ni Kapitan ay naaayon sa batas. At yung pagpapa-implementa ng ordinansa na nabanggit ko rito, yung ordinance number 04 series of 2008 ay kung legal ang pagpapatupad. Kaya po nasa may yung ordinansa sa kahilingan ko na imbestigahan dito po sa Sangguniang Bayan. Yun po ang dahilan. Mr. Secretary, tumutulong po ba ang Sangguniang Bayan sa complaint po? Natulunan po ba yung Opo, yung pong complaint na yan ay nailagay po natin sa agenda at nag-atas po ang dalawang joint committee na sulatan ang respondent para po sa kaukulang reply o pagsagot sa mga complaint na yon at natanggap nga po yan natin noong Martes. Meron na pong isang linggo, dalawang linggo. At yan po yung nilagay, kinumpile natin sa mga folder na nasa table natin ngayon. Kaya nga po nahilingan ng August Body na sila po ay panyayahan ngayon dahil nagkaroon na po ng kasagutan yung complaint. Receive ba? Receive ba ni Consiel Jog yung sagot po ni Kapitan Noli? Opo, na-receive niya po. Kaakibat po ng panyaya natin sa kanya. Consiel Jog, nabasa niyo po yung sagot po ni Kapitan Noli? Yes po, Madam Chair, na-receive ko po at nabasa ko yung sagot ni Kapitan Noli. At ganun din po ay nakita ko yung mga attachment po na ibinigay ni Kapitan. Kung gano'n po, Consiel Jog, ano pong masasabi niyo hinggil po dyan na sa kanyang sagot? Satisfied po ba kayo o hindi kayo satisfied o kung ano po ang inyong nasa loob pagdating po dyan sa isinagot po niyo? Pwede po ba, Madam Chair, na isa-isahin ko po yung kasagutan sapagkat dalawa po itong hinihiling ko o pinapa-imbestigahan ko rito ay isa po yung resolution at saka yung ordinansa, Madam Chair. Sige po, isa-isahin po natin para dalawa lang naman po yung sinasabi ng topic po natin dito. Isang certification na ordinansa na pinatutupad kung ano ba ang kapangyarihan nito at dapat pa bang ipatupad. Pangalawa po, ang tungkol sa piyesta na
pagkuha ng fund sa mga konsel ng bayan. Sige po, ano po yung unang po yung kukanin ng konsel? Madam Chair, kung mamarapatin po ninyo ay yung po sanang resolution muna ang ating unang pag-usapan. Sige po, Sir John. Wala pong problema. Nabanggit ko nga po kanina na ako po ay humihiling ng kopya kay Kapitan ng resolution tungkol po doon sa inamin niya doon sa paghaharap namin doon sa Rapas Grill na kinuha niya yung 1 month honorarium ng barangay official at saka yung personnel ay yun nga po ang hinihiling ko sa kanya na magkaroon na mabigyan ako ng kopya at dahil nga po sa pag-admit din ni Konsehal Ben Enriquez na meron nga akong resolution ay kaya nga po nabuo ang aking paniniwala na mayroon nga akong resolution ito sa pagkuha po ng barangay honorarium na 1 buwan para magamit sa piyesta. Pero Madam Chair, dito nga po sa ibinigay na attachment ni Kapitan ay meron po ritong mga nakalagay na special session daw po nila na dated meron po rito na binigay sa akin na attachment ni Kapitan na meron daw po silang special session na naganap noong March 6, 2017 na 5 p.m. Ito po ay resolution at ang agenda po nila ay tungkol po sa barangay fiesta. At dito po ay nakalagay ang kanilang napag-usapan na yun nga pong isang buwan na honorarium ng mga barangay official at personnel ay kusang loob na ibinibigay ng mga opisyal at personnel. At dito rin po ay napag-usapan nila yung committee ng solicitation at saka yung committee and food. At ang overall chairman po ay si Kapitan. Ayon po rito sa special session nila, Madam Chair. At nakalagay pa rin po rito, Madam Chair, na yun pong pagbibigay nila ng 1 buwang honorarium ay naging tradisyon na. Mula pa noong ang dating kapitan pa ay si Kapitan Diosdado de la Cruz na binibigay po ng mga kagawad, opisyalis at personnel ang kanilang 1 month honorarium. Dito po ay hindi ko naman po kinukontra ito, yung special session nila na ito. Sapagkat andi dito naman po nakapirma lahat yung mga konsehalis na umaten at iminungkahi at napangaluhan at inapruban ng lahat ang special session na ito na parang sa tingin ko po, Mr. Chair, mayroong talagang pag-uusap at pagsang-ayon ang mga sangguniang barangay tungkol po sa pagpiesta. At ang isa pa pong hiniling ko doon sa aking sulat ay kung mayroon pong resolusyon ang barangay na nag-a-appropriate po o nagpopondo para sa gastusin ng barangay fiesta. Yan po ay isang kahilingan ko pa. Hindi lamang po dito sa pagkuha ng 1 month honorarium. Yan po ang isa po sa aking kahilingan, Madam Chair.
Dito po sa special session na sinabi po nila at ibinigay po sa akin ay kung po pwede po Madam Chair sana para po lalong maliwanag pwede po bang makakuha o makita natin yung pong logbook ng barangay na kung saan ay nakatala ang minutes ng, at saka kung saan nanggaling ito na isinerox po na kung po pwede po Madam Chair ay maibigay sa atin yun pong logbook na pinagkopyahan o pinagseroxan nitong special session na kanila pong isinadmit sa Sangguniang Bayan. Pwede na po ba akong magtanong, Madam Chair? Kanino ka? Madam Chair. Kuya John, ito ang complaint nyo sa ngayon. Wala po itong kinalaman sa mga nakaraan na naging complaint. Yung complaint po ng nakaraan. Wala po kinalaman ito. Kung bakong Sa palagay ko, Madam Chair, wala pong connection dito sa mga naunang complaint ko sa Sangguniang Bayan. Madam Chair, napagalaman ko rin po kasi parang common lang na yung mga barangay nag-share para sa ikaganda ng pesa nila. Ganun nga ho na nangyayari. Yung salary ng isang buwan, binibigay nila para tulong sa pesta. Yun naman po, anong sabi nung tanong ko ng mga ibang barangay, yun nga po, may mga nakaraan na gano'n po nangyari. Pagdating naman po, meron lang pong tax code, revenue code, ang barangay. Parang share po ata ng barangay, lalong-lalo na sa palengke. Nakasaad po naman dito na meron yung para sa mga delivery, tricycle, jeepney, delivery van. Ito na tayo sa pesta. Pesta pala tayo. Thank you, Madam Chair. Suga ko lang po yung Bonike Buwan-Buwan. Paki-check na lang, pakikita na lang po kayo dyan kung mali ako. Sabi niyo po kanina, tingil po dun sa pagbibigay ng mga kagawad o ng kawani ng barangay, wala namang problema kasi doon na siya yan. Hindi naman kailangan gawa ng isang resolution yan o isang ordinansa na puwersahin sila na ibigay yung kanilang sweldo para sa piyesta. Kung po yan, voluntary po yan eh. Na ibig sabihin, sabi niyo kayo na, yun, wala kayong problema. Tama po ba? Tama po, Madam Chair. At ito nga pong ibinigay nila na special session, parang isang magandang dahilan na nila ito na sila nga ay nagkaroon ng pag-uusap. Ibig sabihin po kayo, Jok, clear na po tayo tigil pagdating sa mga ordinarya na kinuha sa piyesta. Wala na po sa usapin natin kasi sa inyo po nang galing na accepted nyo na sapagkat meron na po silang meron na silang dito sa agenda nila nakasaad na po sa kasunduan nila. Bagamat Sige. kahit hindi naman nila i-agenda, ako naging punong barangay, kahit hindi mo naman i-agenda yan, yung usapin yan. Hanggat verbal na usapan lang, ipagkakalog nyo, okay naman. Ito, meron pa silang pinag-usapan dito na yung kanilang mga sweldo ay ipagkakalog nila sa piyesta. Clear na po, liwanag ko lang, clear na po tayo pagdating. Doon pa lang doon sa usapin ng pagbibigay ng mga barangay official ng kanilang sahod hingil sa piyesta. Wala na po yun. Yun nga pong kahilingan ko, Madam Chair. Kung po pwede ay maipakita po nila yung logbook na kung saan ay nanggaling itong sinasabi nilang special session na sigurado naman po na nakatala doon sa logbook. Yung minuto po, pwede po bang maipresenta rito? At saka hindi lamang po yun, yun nga pong nabanggit ko kanina, nagtatanong din po ako sa resolution kung meron silang ginawang resolution sa barangay appropriating funding for the expenditures of barangay fiesta. Meron po doon sa letter ko yun eh.
hindi nasagot po dito. Bukod po rito sa barangay fiesta na resolution, ay meron din po akong nakalagay doon sa sulat ko na resolution appropriating funding. Nakapalaw po doon. Yun nga po. May nasagot. Parang hindi lamang isang resolusyon na tungkol dito sa pagkuha po ng 1-month honorarium, kundi resolution pa rin na na sila ay nag-a-appropriate ng pondo para sa gastusin, na pondo ng barangay para sa gastusin ng fiesta. Madam Chair. Madam Chair. Kasi, Jog, linawin ko lang po. Kasi parang pagkabasa ko, ang nire-reiterate ko po, yung tawag dito, yung pagbibigay ng isang buwang sahod nung bawat kagawad at kapitan. Pero sa akin po pagkakarinig, parang ang hinihingan nyo po ba ng resolusyon is kung meron pong appropriation o paggamit ng pondo ng barangay na ginamit sa fiesta. Tama po ba? Yes po, Madam Chair. Okay po. Para malinaw lang po kasi ako rin medyo naguluhan ako. Dahil lang isip ko, ang hinihingi yung resolution ay yung napag-usapan na agenda na pagbibigay ng 1 month. Hindi po pala. Ang tinatanong po ni Consiel Jo, kung meron bang resolusyon na ginawa ang Barangay Santa Veronica ukol ho dun sa pagbabudget ng pondo para sa fiesta. Kung meron po, kung meron ba, yun ang tanong. Kaya, Secretary, meron ba tayo dun sa liham o sa sagot ng Barangay Santa Veronica na meron silang pinasang resolution with regards to the budgeting of the fiesta of the Barangay Santa Veronica. Yun lamang po. Salamat po. Sagutin mo kasi. Paparin mo na lang po na. Balik lang po ako ha. Clear na po tayo sa mga opisyal po no? Sa iyo po nang galing ngayon, ang binabalikan niyo na lang po dito, yung sinasabi niyo dito sa sulat niyo, resolution providing for the expenses of celebration. Tama po kayo. Pero itong usapin po ito, sabi ko nga, pag may ginamit ang isang punong barangay o ang sino mang barangay, nadi-disallow po yan. Pero bago ka rin gumamit nito, nilalagyan po talaga ng isang resolution po ito. I-attach mo kung ano, ilan yung gagamitin mo, kung kilula ka, kung hindi ka nakasama sa budget. Tama po ba? Ibig sabihin, yun po yung hinihingi yung copy. Opo. Di ba? Opo, Madam Chair, yung pong copy na kung meron silang ginawang resolution, appropriation, funding for the expenditures ng Barangay Fiesta. At saka yung pong kinuha nila na 1 month honorarium. At yun naman po na... Ito na po, dito po yung 1 month, okay na po Ito na po yung... Ito na po na meron naman po itong special session na nagpapaliwanag. Okay. Ang hiling ko na lang po rito naman, Yung expenses. yung pong original na laptop na maipakita ko rito sa... Point ko lang po balik lang po. But actually po, nagdududa pa rin po ba kayo dito sa Xerox na to para hanapin po yung original? Hindi naman po nagdududa, Madam Chair, kundi for the sake of transparency at saka yung katotohanan Opo. na meron po tayong pinagmulan o pinagkuhanan nito. Hindi naman po tayo nagdududa. Kailangan lamang po natin yung katotohanan. Opo, hindi. Ang sinasabi ko naman po, kasi kung di kayo nagdududa, actually, pagdududa na andito na ang Xerox ano po, ng certificate. Sabi nyo nga, ito naman usapin po between barangay official na depende sa kanila kung gusto nga nila ibigay. Maliban nila kung may nag-reclam po dito na isang konsel ng bayan na hindi naman ako payag Bakit mo kinuha? Baka mas matatag na hiringin namin siya hinggil doon sa reklamo na yun. Di ba? Ang tinitignan ko, kung nagreklamo sana si Enriquez Nagreklamo ba? Nagreklamo ba dyan? Wala. Madam Chair, pwede pong makasagot sa nabanggit ni Konsihal. Ito po hindi naman po private document. Ito po public documents po, yung hinihiling po.
na kung po pwede ay isubmit nila. Marapat lang po naman siguro at ako may karapatan na humiling sa public document. At ito po ay para mapatunayan ang authenticity nitong Xerox copy. Kung merong pinagmulan, kung nakalagay po talaga sa laptop. Yun lang naman po ang hiling ko. Pero sa palagay ko po ay walang dahilan para hindi po ipakita kung meron o isubmit dito sa August body yung pong hinihingi ko sapagkat public document po yun. Tama po kayo, Pedro, kasi kung ito certificate nila, in case, sa akin may parang nilang kinasuhan ng sarili nila, parang dayain lang po ito. Kaya lang, siguro po, tingnan natin kasi action naman ng isang punong barangay po ito. Kung meron silang Xerox, sigurado meron silang original. Kaya mamaya, tingnan natin yung isasagot ko. Ako po, hindi nakikita kasi siya po sasagot eh. Hindi po dyan. Ang sinasabi ko lang, isa ubin ko po na bakit hindi po tayo nasisyan sa Xerox o bakit kailangan natin ngayon dahil hinahanap nyo. Ang sasagot po doon, syempre sa akin lang po, yung sinasabi ko lang po, hindi po tayo inaano ko lang po na hindi kayo satisfied doon sa Xerox at hinahanap niyo pa po yung pan. Kasi pagka ito dinaya, parang sila ng dinadaya lang nila yung session nila sa agenda. Ano po? Kaya tingnan po natin kung kapangyarihan, karapatan naman po ng punong bayan na kinuha niyo kung ano naman po yung sasabihin niya, isasagot. Hindi po doon sa hinahinga. Tapos, sa dokumento niyo po na hinahanap na attachment ng expenses nila, tignan natin kung ano pong pwedeng isagot po ng kinukomplain nyo. Kahit sabihin kasi namin na, ito mo dahil sa reklamo ng isang mamamayan na kung ang sabihin niya naman, reklamo mo na lang kasi kung talagang tutuusin naman po, hindi naman namin pasaklaw pa masyado yung kanyang kaisipan. Hindi po sa pinag-uusapan yung dalawa. Dito lang po, tinignan lang po namin para in fairness naman po, hindi lang po papel ang dumating po sa inyo. Marinig niyo rin po sa kanyang bibig or sa amin din po yung aming tugon sa inyong sulat kung ano po yung magiging desisyon namin. Hindi lang po madali. Madam Chair. Sir Jock, clarify ko nga lang po. Ang kine-question nyo po, legality of collection of honoraria for the usage of barangay fiesta. Tama ho ba yung pag-aantay? Isa po yun na maganda. So ang tanong nyo po sa amin, ang gusto nyo pong malaman kung legal po ba yung ginawang koleksyon ng kapitan po ng Santa Veronica. Actually po, napanggit ko na kanina na parang ika nga maganda itong isubmit nilang attachment na meron silang special session. Parang ako po ay nakukumbinsi na meron pong pag-uusap ang barangay council na voluntary na ibigay po nila yung kanilang 1 month honorarium. Ano po? At ang hinihiling ko na nga lang po naman ay yung pong lambok na kung saan hinango itong Xerox copy. At kung may papakita po nila yan, ay siguro wala nang dahilan para hindi ako maniwala na ibinigay mga voluntary ng mga barangay official ang kanilang 1 month honorarium at personnel. Subalit nga nabanggit ko po kanina na ako naman ay humihiling din ng resolution regarding sa appropriation, funding, and expenditure for the celebration of Barangay Fiesta. Madam Chair. Ayun lang po, Madam Chair. Pinlarok na. Hello. May mic po ba? Nung nangyari po ito 2017 o 18, regarding po sa pagkapondo po ng barangay doon, nilaan sa event o sa appear na yun. Nandun na po yun eh. Dito po siguro sa barangayan, ang naging kapital. Tinatanong ko po sana kung mayroon bang mali paghihingi o pagbibigay ng koleksyon para sa
titingnan o makita nila ang karagdagan pondo para sa maging kasiyahan ng pesta. Nakalagay din po dun sa 18, yung nakabudget po dun, dumaan po sana sa tour po yun. Na-disallow po sana. Saka yung sa pag-ihin niya po, naging common na nung barangay niya na magbibigay talaga ng isang buwan na pondo para sa karagdagan kapistahan ng barangay. Madam Chair, pwede ko pong masagot yung nabanggit ko ni Consial Bombon na kung ito ay noong taon na 2017. Yun pong special session nila is 2017. Subalit noon po pinag-uusapan namin yung tungkol nga po rito sa Barangay Fiesta ay 2019, December. Ibig sabihin po, yung pong pinag-uusapan namin na kinuha ni Kapitan or voluntary yung ibinigay ng mga kagawad at personnel ay yung pong 2019 na pa-fiesta. Hindi po noong 2017 kasi nakakalito rin po kasi nakita ninyo na 2017 yung special session. Subalit ang pinag-uusapan po namin ng Madam Chair ay noong fiesta po noong 2019 kasi 2019 po kami nag-usap-usap doon sa Rapas Green. Yun lamang, Madam Chair. Madam Chair, yun ba no, kahit hindi gawa ng solution o parang sa pag-uusap na lang, na may kasunduan na agreement na ang bawat isa sa kanila magbibigay ng isang buwan sweldo, yung pangkaraniwan lang yan para gastos ng barangay para sa kanila event o festa. Na parang ko lang, formal lang. So, sige, sa kwento po ni Kuya Jom, wala na, okay na po siya doon sa pagbibigay daw kay Bonbon agree siya doon sapagkat informal and verbal man o kano yan, karapatan po nung may katawan, yun naman ang sa isip niya po. Ganito na! Pwede po ba para po mapabilis po tayo magkaliwanagan po silang dalawa kasi pasensya po kayo kasi kaya naman po kami nagtatanong, tinitingnan po sana namin yung sustansya ng complaint nyo. Pero bagamat dito na po si Kapitan Noli na sana po sa dalawang tanong niyo po sa kanya, maaari po ba sa August Body na paupuin na natin si Kuya Noli para siya po ang sumagot at tayo namang mga konsyel ng bayan ay mag-obserba at sana sumunod po tayo sa panuntunan po ng sangguniang bayan. Kung hindi po tinatanong, huwag po sasagot. Kung hindi po sa topic, huwag pong isasama doon sa usapan. Kung okay lang po sa ating August Body. Tapusin mo siguro ba natin baka may katanungan kayo sa Sangguniang Bayan? Sige po, pagkatapos mo. Okay. Sige. Madam Chair, nais ko lang pong linawin sa sulat po kasi ni Sir Joe, dalawa lang po yung request Yung request ng resolution, which is wala naman, and then ang na-provide yung minutes ng special session. Sa tingin ko po, Madam Chair, kung nais po ni Sir Joe na makakuha ng kopya nito, hindi na po na kinakailangan dumaan pa sa Sangguniang Bayan. Pangalawa po, kung kinakailangan at hinihiling din po ng ating Consial Joe Kabatbat yung appropriation tungkol po sa fiesta, hindi rin naman po kasi nakalaad dito yun sa unang complaint, tama ho ba? Hindi, yung appropriation ng fiesta ng 2019. Andito po, sabi ko nga, tama din yung sinasabi nyo, kaya lang, kanya ka hindi pa ito sagot Pagdating po sa pogo po niyan, pwede po i-request ako yan para makakuha na copy. Ibig sabihin, iba mo sa pin. Dumako muna tayo nga, kaya ako, pag sagutin nga, ito yan ulit, hindi tayo bawag isa sa akin, kaya makasakit pa kung kanino man sa kanila. Yun lang kaya hindi ko sa atin lahat. Apo, Madam Chair. Yun lang po. Agree din po ako sa mukha ni Consial Gobernador. Pagsalitain na rin po yun. May katanungan po, ilan nyo po, tayo po yung labas sa proper trial. Kung ano man po yung bigay po sila mo yung mamaya, ay kasagutan na po yung aking hiling at hindi ko natin
Kaya namin, pwede po ba kung po kayo? Hayaan niyo na po, Kuya Jog, na kami po magtanong kung sa tanong niyo po yung Kasi dalawa. actually bilang ako sa dalang po kayo, siguro din lang po Sige, dyan naman po siya. Para para marinig niyo rin po, Kuya Jog, yung sasabihin. Tama po yung Kuya Madam Chair. Okay po, doon na po tayo sa pangalawang speaker natin. Kasi narinig ko na rin. Nakuha na namin yung tanong niyo naman. Una po, magandang hapon po sa ating mga konsyal, hindi ko po kayo isasahin, sa ating Pangulo ng Liga, sa ating Pangulo ng State Federation, sa ating Secretary, sa ating Vice Mayor, ang bayan, magandang hapon po. Ang alam ko kong hinihiling, yung ginugabat-bat ko rito, ay yung resolusyon ng mga honoraryo. At saka yung... Madam Chair, sige po, kami naman tanong kapagdalyan para po mas maliwanag. Una po sa reklamo, sa tinatanong po sa inyo ni Exclusive Job, una po dito, narinig nyo naman po, at nabasa nyo rin po sa sulat, na hindi po doon sa piyesta, ang tanong niya po nung una, yung resolution niyo po na inilabas, binigay po dito na Xerox, hinihingi ng kopya. Pangalawa po yung sinasabi na yung gastusin niyo po na expenses na pwedeng makahingi. Madam Chair, may singit ko lang po. Unang mo. Singit ko lang. Yung sinasabi po ni Consel Tunying, para po mapadali tayo, unang-una pong tanong, doon po ba sa hinihingi ni Consel Job na parang resolution daw po, na meron po ba kayong ginawang resolution para doon sa pagbibigay niyo ng 1 month honorarium para sa fiesta? Meron po ba? Wala po. Pangalawa po, ang hinihingi po ng isa ka ni Consel Job is yung logbook po na magpapatunay na talaga meron pong nangyari o meron pong agenda o minutes of the meeting nung time na yun. Hawak niyo po ba yung logbook, yung original copy na nakapirma yung mga official? Ilan po, Mr. Chair, Madam Chair? Kung meron pa rin kapag Pwede po ba natin makuha at maipakita dito? sige, bakit po? Salamat po, Madam Chair. Pwede pa. Pakikita lang po yung isa. Kasi dalawang sabihin eh. Pwede ba natin eh? Okay, may sikretaryo mo ako dyan. Ito po yung halaw ng Xerox copy na nasa orders po natin na ipinakita po kanina. Kaya lang po gusto na. Patawag nila. Patawag. Kunin mo lang muna yan. Pakita mo lang kay Medyo. Tatalaan niya sa'yo para makita. Hindi, baka gusto rin makita ng mga... Mira, ganun din eh. Sabihin natin yun kung siya naman ang susunod yan eh. Bigay mo na kayo yung tapos pakita mo yung Medyo. Di ba siya biro niya naman na eh. Kaya kayo siya ko. Para ikaw ang pinakawakais kung problema na ito. Ayan, tingnan mo na lang. Paki-check niyo po. Para may sarado natin bawat amin. Para may sarado.
Okay po, tapos na. Maaari na po rin makuha sa ating assistant. Makuha mo na. Sige po, mamaya po. Makuha mo na ating sulat yung Ito. Check pa. okay po, always batin po responded po. Madam Chair, total napakita naman na po natin kay Conselio. Baka malaman po natin kung anong comment niya doon sa nakita niya. Para sa kanya na rin po magaling kung ano ba yung nabasa niya at yung natuklasan niya sa labo. Salamat. Bago po sabihin niya ating complainant, siguro pa tapusin po natin yung mga katanungan sa respondent bilang sa kuya natin nasa quarter. Ayan. Sige po, tuloy ko lang. Paliwanag na lang din yung kaninang tanong pa ni Kuya. Total, check pang mabuti ni Kuya Job, higit po dyan. Ituloy niya nga po yung higit po dito sa... Hindi, titignan lang naman yan. Original ba? Yun ba yung original? Actually, hindi naman kailangan eh. Ang kailangan mo maklaro dyan. Yan ba yung pinagmula ng Xerox? Kasi tinanggap niya ni Xerox eh. Salita niya okay na sa Xerox. Ang inaano lang, hanapin ko yung original. Pero dumako na lang tayo sa... Gusto ko lang papaliwanagan, kasi hindi po pwedeng basta ang sagot mo lang, oo, may resolution. Bakit ba tumuko ka sa pagbibigay ng mga sweldo ng mga kagawad? Totoo ba na i-donate nyo ang sahod ng mga barangay official sa piyesta? Tingin mo naman walang nilabag ito. Pakisagot na nga lang mo. Opo. Totoo po yun. Totoo po yun na... May kumuha ka ba? Meron po eh. Baka mahawa po kayo eh. Totoo po yun na napag-usapan po namin yung sinasabi nga ni Gilunjo na kinukuha yung isang buwan, Moralia. Totoo po yun, napagkasunduan po namin na iambag yung aming tiki-tiki sa Moralia para sa pesta. Na kung saan si Kuya Bin po ang parang nagsalita lang siya, nagpanukana lang. Ay po, dapat hindi natin gawin ulit yung ginagawa ng dating punong barangay na Judy de la Cruz na ibigay yung tig-isang buwan, honorarin natin para mapaganda yung ating piyesta. So yun po yun po yung totoo po yun. At wala naman pong nagre-reklamo doon. Kasi po, hindi na po kailangan gawin ng resolution kasi voluntary po at saka pribadong pera na po nila yun. Hindi na po pera ng barangay yun. Bakit kailangan gawin ng resolusyon? Pera na po nila yun, hindi na po pera ng barangay yun. Pero ganun pa ba, nilagay nyo pa rin yun sa... Pero may minutes pa rin po kami. May minutes pa rin po kami. Isa pa po, kasi naklaro naman na nila, tanggap naman nandiyan yung ganung sagot po. Yung sa expenses po ng kayo lang po kasi, siya lang po kasi Madam Chair makakasagot. Hinggil po doon sa sinasabi niyang expenses. Ako naman, hindi naman siguro kayo lalabag dyan sapagkat kailangan talaga ng supporting document yan bago mag-labas. Opo, Mr. Chair. Meron kayong pinangahawakan supporting document din sa PES niyo? Naikip niyo pa ba? Mr. Chair, Madam Chair, lahat po yun, ipinapas na po namin sa COA yun. Kasi ganun po, basta may andyan yung mga punong barangay, nakasamahan ko. Nagpapesta rin po sila. Pag naglalabas po sila ng pera, pambili ng ganito, may supporting papers po yun, may picture pa po yun. At ipinapasa po lahat sa COA yun. Tuloy mo na ng 2017, natatanda ko po, 2017-2018 lang po ako nagpapesta, 2 beses lang. Wala na 2019, kung hindi ako makakamali, hanggang ngayon, hindi po ako nagpapiesta. Pati yung parking po, mula 2019 hanggang 2024, hindi po ako nagpapakolekta. Bakit? Kasi wala akong gustong mag-kolektor. Natatakot daw, makasitahin daw sila. Kaya napakalaki po ang nasasayang sa barangay na Santa Veronica. Taon-taon, dapat po kumikita ang barangay, pero ngayon hindi na po. Di po ba mayroon tayong batas na kung saan humanap, tumingin ng pagkakakita ng barangay para mayroong other expenses. Hindi lang yung parang umangasa tayo sa honorarium. Natatanda ko po 2017, twice lang ako nagpapesta.
Hanggang ngayon po, 2019 hanggang ngayon, hindi na po ako nagpa-pesta. Opo. Ibig sabihin po, sa part po ni Kuya Noli, Kap Noli, nasagot niyo po. Yung sa ordinance po na sinasabi niyo, ang ibig niyo po ba sabihin dun sa ordinance na paniningil, hindi niyo ini-implement? And po yan, Mr. Chair, Madam Chair. 2009 po or 2000 po na ipatupad yan. Nagbigay po kami ng resolution dito sa Sangguniang noon. Ngayon po, di po ba mayroon tayong batas na within 30 days or 60 days. At hindi bumalik, automatically approve po yun. So meron tayong certification dyan na-approve na certified ng Sangguniang noon nung panahon ng Secretary De La Cruz na po nung nakakaraan. At ang vice mayor po nung si Lenny De La Cruz. So yun po, na-publish po yun. Yung po tax ordinance po na yun, na-publish po na yun sa barangay nito, nangangahulugan na may transparency po yun. Dahil ang publication po ay buong barangay, hindi kailangan ng bawat namamayan na bigyan ng tigit-tigis ng kopya. So yun po, sinunod ko lang po yun, pansindan ko lang yung dating ginagawa ng ating punong barangay na maningil ang parking fee. Pero wala po nang nakaroon ng magkaroon ng sipahan, wala 2019 hanggang ito hindi ko na po pinatutupad yun. Ibig sabihin, wala pong nagre-reklamo sa inyo, Kap Noli, sa inyong barangay hindi po sa paniningil? Wala po. Wala po kasi Ang kino-contest lang naman yata dito, yung kung ito na-aprobahan po ba, bakit na ipatupad doon? Hindi ko rin kasi masagot, tinanong din naman natin kay pero tingin ko naman sa Xerox lang kasi yung ibigay. At kay Sec, di na rin yata makita sa opisina nila kasi Madam Chair. Kung sa sinabi nyo nga na hindi ito'y aprobado, naging usapin na namin nakaraan to eh. Naalala ko to na naisama natin sa pag-usap natin. Parang na-approve siya Sec eh. Dito eh. Yung ordinance nila ng paninigin. Kaya lang hindi ini-implement na nga dahil nga nagkaroon ng question. Opo, hindi na po Kaya, namin tinulong. ibig sabihin, kahit approve to, kung wala naman po naapektuhan ng tao o hindi naman na binibigyan, wala naman nagiging pagkakamali po dito ang punong barangay kasi tama, may ordinance ka pero hindi mo naman ini-implement kasi nga nagdududa na ibig sabihin, wala namang gustong sumunod dun sa pagbibigay. Bagamat dapat niyang implement. Dapat nga dito, i-reklamo siya eh. Dapat i-implement mo. Eh, baliktad to eh. Hindi niya i-implement eh. Di ba? Yun lang sa akin, Madam Chair. Consenting po muna, tapos po ako for like ABC, tapos po consent. Madam Chair, may ilan lang po ang katanungan ni Kap. Simula po nung 2017, 2018, may mga disallowances po ba tayo sa COA report, COA audit? Wala po. Wala po mula ng 2017, 2018. Accountability po ng COA. Diyan po gawagin pa. Walang nakitang illegal o irregular na labis ang paggastos ng pera ng barangay. Mula 2017, 18 hanggang ngayon po. Maliwanag naman po yung sagot ng ating kapitan. Yun lang po, Madam Chair. Hindi po kami naging salawan, Mr. Chair, Madam Chair. Okay po, maraming salamat po. ABC President. Salamat po, Madam Chair. Ito po, revenue code para sa dumako na po tayo sa sa paying rights cashier ng barangay. Nakasaad po dito at yung mga mag-deliver na may karapatan kayong na maningil dahil share ng barangay yung mga nag-deliver. May ginawa po yung revenue code. Meron po, yung nga po yung resolution na pinasa namin dito sa Sangguniang noon, nung panahon po ni... Ito po yung tax ordinance po yun. Yung... ABC President sa atin na responded. Baka po yung hindi po tayo makalayo, baka po may katanong po si Consent na regarding po. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, timing. Kap Noli, nabanggit nyo na simula po 2019 and up to now, hindi pa kayo nagpapa-fiesta. Hindi na po. So sa madaling salita ho, wala kayong resolusyon na ginagawa or expenditure ng barangay with regard sa fiesta. Wala po, Mr. Chair. Apo. At maikon ko lang po kasi dito sa letter ni Tito Joe,
2019 po yung binabanggit yung year na hinahanap nyo, yung resolution. So, ulitin ko po, Kapitan Noli de la Cruz, noong 2019 po, wala kayong naging expenditure o gastos with regards ng pondo ng barangay with regards po sa barangay fiesta. Sa pagkakaalam ko po, wala po kasi sa pagkakaalam ko po, kung tama po ako, 2017, 2018 lang po ako nagpa-fiesta. At wala po kayong resolusyon na ginawa ng 2019. Wala po, wala po. Salamat po. Meron pa po ba tatanungan regarding po sa ating current topic? Para po sa ganun, wala po kayo sa pagmumugod tayo sa susunod natin topic. Kung maaari po ninyo ituloy-tuloy yung sa inyong program. Maraming salamat. Salamat po, Madam Chair. Kagaya nga po, nung napagtanong ko nga rin po na very common na humihingi sa mga barangay na nagsishare. Kahit sa tingin ko, kahit hindi naman gawa ng resolusyon o voluntary, na accepted naman yun na para gastusin sa barangay. At regarding noon sa pinondohan nyo, ito yung papasok naman sa COA, sa report. Nagawa din sa loob kung hindi ma-aproban sa pinondohan nyo. Lahat naman ho ang ginawa niyo po doon, wala akong naging problema, naging nagkamo. Ayos mo lahat to, nung nakaraan, Wala naman po, Mr. Chair, Madam Chair. Kasi po, sa COA po kasi, pagkakulang po yung, dito lang, sa accounting pa lang po, pinabas yung translator natin. Pag kulang po yung kapapilan po natin diyan, or picture, tumatawag po sa Secretary Tesorera, or sa akin po, nakulang yung ganito, kulang yung ganito. So, ibibigay po namin yon. Pag nakita po sa accounting na wala namang problema, saka po ibababa sa COA yan. So, awa po naman ng Diyos mula noon hanggang ngayon, wala naman po tayong hindi naman po tayong disallowance. Wala naman po tayong ginastos na pera ng barangay. Sana napatawag na po sa atin yung COA. Salamat po, Madam Chair. Madam Chair. Tapos sa mga meron ako mga na-explain. Kung Mr. Chair, Madam Chair, gusto ko lang po idagdag. Ngayon po 1 month salary po na inilalaan sa PESA, hindi lang po sa barangay Santa Veronica nangyayari po yun. Halos karamihan po ng barangay ng Gimba, ginagawa po yun. Andyan po yung mga kasama ng ibang kapitan, ginagawa po yun. Saka hindi na po natin kailangan gawa ng resolusyon. Kasi po, pribadong pera po nila yan. okay po, maraming salamat po, Kapitan Noli. Wala na po katanungan yung ating sa mga bayan ng Versailles. Tatapusin na po natin ang ating talakay sa ano po sa issue po. Sige po, last message daw yata kay Consultant Pag. Maraming salamat po, Salamat Mr. po, Chairman. Okay po, Consultant po. Isang katanungan po from the office body, yung po katanungan po yung Consultant sa yung komento po, yung Consultant sa nakita niyo po natin. Yun lamang po katanungan na rin sa natin. Una po, Madam Chair, nakita ko na po yung logbook at nakatala naman po doon. Subalit ang isang puna ko lamang po doon sa logbook ng Barangay Santa Veronica ay hindi po sunod-sunod na na-fill upan ang lahat ng pages. Meron pong mga bakante na unfilled up na hindi ko naman sinasabi at nagdududa na dapat po ang manner ng paglalagay ay wala pong bagtaw. Yun lamang po ang napansin ko, Madam Chair. So, pwede po bang mag-komento naman ako dun po sa nabanggit ni Kapitan? Siguro po, tapos na kasi yung mga talakay, pero ipapasa na po natin ito sa Committee of the Whole. Ulit po ako ng chairman ng Whole sa natin, Committee of Barangay Affairs. Meron lang,
meron lamang po ako, Madam Chair, na ikaklaro sa binanggit po ni Kapitan. Tapos kung wala yung information ng body ko, okay na po dahil marami ko kung lalaki ng sangyang bayan. Ano po ka version ng August Body? Hindi na napakinggan na po ang website. Madam Chair, Chairman Rose. hindi po kasi tayo trial sa parang tayo yung batuhan po ng question and answer. Kumbaga pinakinggan pa lang po yung both sides upang ma-determine po yung standing ng complaint. Pero if deemed necessary dito, but we can allow them po. Ano po pleasure ng August Body? Sino pa? Siguro po, pakinggan po natin, wag lang po yung hindi magagandang salita. Yung nakikiusap po kami sa at yung oras po natin. Kung ano lang po yung dapat yung isagot doon sa nakita yung tanong ni Kapitan Oli. Yun lang po sana, sapagkat kami po bilang mga konsel ng bayan, pag uupuan na po kasi namin yung pag-uusapan na namin, hinggit po doon sa pag-usapan yung dalawa. Sige po, ako po, paano? Sige po, Consel Joe. Bibigyan lang po namin kayo ng isang point lang po dun sa gusto niyo sagutin sa mga nabanggit natin na Kapitan Noli de la Cruz dahil ito po ay regular session, hindi po tayo pwedeng magbatuhan po ng kasagutan ninyo ngayong araw. Sige po, the floor is yours po, Consel Joe. Salamat po, Madam Chair. Gusto ko lang pong magkomento doon po sa nabanggit ni Kapitan Noli na kung hindi po ako nagkakamali ay 2019 ay wala po silang ginawang resolution na anuman appropriating funding for the expenditure at hindi po sila naglabas ng pera noong 2019 at hindi na po sila nagpapiesta. Yun po ang inadmit po ni Kapitan na tinanong po ni Konsehal Ken. At noong pong 2018 ay nagpapiesta po sila ayon po kay Kapitan na sa palagay ko po ay inamin naman po niya na kinukuha nila o inaambag voluntarily yung 1 month honorarium noong 2018-2017. At isa pa po, yung sa ordinansa na banggit din po kanina na 30 days daw po ay considered approved. Pero kung considered approved, bakit po kaya mayroong certification si SP Secretary Urel na ito ay na-review ng Sangguniang Bayan? At ito po ay may mga komentaryo na yung ordinansa na number 408 ay kailangan ng modification and amendment, Madam Chair. So therefore, ito po ay pumasok sa Sangguniang Bayan. Ang tinatanong ko po ay kung meron pong approved ordinance ng Sangguniang Bayan, ang ordinansa ng Sangguniang Barangay na 40-08. Sapagkat sa palagay ko po, yung pong ordinansa na kopya na binigay nila sa akin na Parnes, hindi po ito approved ordinance na Sangguniang Bayan. Ito po ay enacted lamang. At ang enacted ay malaki ang pagkakaiba doon sa approved ordinance. Ang enacted po ay isang ordinansang inaprubahan lamang ng barangay. At yung po namang approved ordinance ay inaprubahan ng Sangguniang Bayan na mayroong kilis ng katitikan, resolution ng Sangguniang Bayan na ito ay napag-usapan, tinalakay sa sesyon at may pirma ang municipal mayor. Gaya po, noong isinadmit nila sa akin na copy Parnes na attachment na meron po ang pirma ng municipal mayor at attested by the vice mayor. Yun po. Ito po. Isa po ito sa sample
noong hinahanap kong approve ordinance, kimis na katitikan ng pagkaraniwang kulong ng Sangguniang Bayan na dapat meron pong ganito, yung ordinance 0408. Approve. At meron pong kimis ng katitikan. At gaya nga po, meron siya binigay ng hinapan meron po siya binigay na i-attach na resolution din. Tungkol po sa mga clearances, kasama po yun na attested po ni Vice Mayor Nene de la Cruz noong panahon na yun. Attested po at saka permado ni Mayor Quezon. Yung po ang hinahanap ko, Madam Chair. Yung po approved ordinance. At marami pa po sana akong gustong sabihin, bagamat kung bibigyan po ninyo ng pagkakataon tungkol po sa certification, marami po akong gustong sabihin pa doon. At doon nga po sa sinabi ni Kapitan, ito po, Madam Chair, pag-uusapan pa po siguro natin sa susunod at magkakaroon tayo ng investigasyon. Ano po. At kung mamarapatin po ng Madam Chair, ako po ay magsasubmit ng dokumento sa susunod na pagdinig para mapabulaanan ang mga ilang sinabi ni Kapitan tungkol po rito sa usapin na ito sa ordinansa at saka sa resolution. Maraming salamat po dito na po natin ako sa tindahan na wala na po nga sa tiro ko. Maraming salamat po sa ating Kapitan sa hanggang po sa pagdadala sa Gayang Bayan na ipagdating po na sa inyo. I-confirm na lang sa Gayang Bayan para sa atin. Okay po, tayo po idala muna sa paksa, sa ikalawang pagbasa. Matapos na ideklara na sasunod. Madam Chair, sa akin, please. Okay po. Number 1, resolution recognizing the Citizens Information and Assistance Incorporated as a legitimate non-government / people's organization, Municipality of Quimban, Nueva Ecija. Ang sponsor po nito is Benjan Carlo Pidison, Chairman Committee on Rules. Madam Chair, yung resolution na ito ay nakitala sa unang pagbasa ng mga kasagutan. Subalit ang mga panagunin ay umattend na rin kaya pinikipo natin magpanggan ng kanilang salubin. Ito naman po ang kanilang mga requirements at maganda po ang kanilang hangarin upang magpare-recommend sa ating bayan. Kaya minumukari ko po ang ating resolution recognizing the CIA or Citizens Information and Assistance Incorporated as a legitimate non-government people's organization in the Municipality of Quimba. Ito po pa dito. Okay po. Is there an objection? Numerous naman po natin tinanakay. Hearing none, duly seconded by all members present. Motion Sa ikatlong pagbasa po, wala po tayong nakatala. Tayo po idala ko na sa iba pang talakay. Madam Chair, nabanggit ko po kanina with regards dun sa ating MDRMO, Mr. Homer Santiago. Napatawag po ata ni Sek, kaso nagra-round stay po ata sila. Mangyari na po na sana sa ating susunod na sesyon, nais ko pong paimbitahan si Sir Homer Santiago. Ito po yung with regards dito sa bagyong si Enteng. At malaman po natin kung ano ba, ilang pong barangay yung affected ng ating bagyo. Kasi meron pong mga citizens po tayo na nagpapakabot ng kanilang mga problema, hinaing sa bawat barangay. Kaya nais ko lang po na matugunan at malaman kung handa na po ba ang ating munisipyo para sa pagbibigay ng mga ayuda kung sakali. Kaya kung ito, sa susunod na sesyon, ipitaan mo natin si Mr. Santiago. Salamat po. Madam Chair.
In relation po sa lingkuhin ni Kuya Alvin, kanina po umaga po, nagkaroon po ng pagpupulong ang NPR Council. Kasama po sa tulong ng ating MSWD office na umikot po para mag-assess ng buong bayan ng Gimba. Sa kanilang partial report po ng kaninang alas 2 p.m., meron po tayong 5 barangay na may karamihan po ang affected families. Una-una po sa Barangay Atcano, Barangay Kainita Ilog, Barangay Cavite, Barangay Manaksak, at Barangay Santa Cruz. Ang pinakamalalang damage po ay sa Barangay Cavite, meron pong bahay na gumuho po talaga dahil sa lakas ng ulan, hangin. At nag-evacuate din po tayo ng mga pamilya, yun nga po yung sa Cavite, yung isang pamilya. Sa Santa Cruz po, 4 na pamilya at sa Manaksak, 2 pamilya. At nabanggit po ni Kuya na mga po umiikot pa sila. Malamang nagdagdagan pa po itong bilang na to. Bilang ang impormasyon lang na hindi ko po hawak ay yung sa ayuda o yung sa quick response natin na tulong sa kanila. Ito po ay data pa lamang ng families affected dahil sa nare-report po ng bawat barangay. Kaya pinapangalawa ko po yung pagpapatawag kay Sir Homer upang ma-report po yung effect ng bagyo. Salamat po, Madam Chair. Madam Chair, karagdagan po readingan ni Lugatkin sa report ni Conselho Carlo. Ayon po sa ating Department of Agriculture, dahil po kami kanina, partial damage po dun sa mga palayan ng Barangay Manaksan, Bulatid, Atcano, Kaingin Tabing Ilog, Pandayan. Sa report po nila, partial lang po ito, 10% pa lang daw po yung nagsasubmit ng report. So, yun po ang nasabi ni Juan. Nagmi-meeting po kasi sila kanina at yun pa lang po ang pinapaabot nila. Ngayon po, samantalayin ko na rin po na sa September 13, pupunta po rito si Presidente PBBM. Ilalabs po yung agri-puna, yung 60,000 na pautang sa ating mga magsasaka. Ang saka po nila is 1 hectare to 2 hectares. Pero ito po ay registered ng RSBSA at walang utang sa mga ADBC na kung saan, halimbawa, yung mga kooperatiba o mga sa land bank, pwede po silang umutang. Pumunta po lamang sa UPRIS 5 dito po sa Mataronok. At ang makagandahan po nito ay 2% lang po ang interest per annum. Kaya kung babayaran mo ng kalahating taon, 600 lamang po ang interest. Kung isang taon, 1,200. Kaya po, umaga po ito, yung ilalaunch yung agri-punan. At doon po sa na nahuli kasi ako kanina, yung sa fertilizer voucher po natin na second batch, tapos na po lahat, may pamilya na po sa ating mga magsasaka. Yun lamang po, ipapalit na lamang po nila sa mga merchant na nakakuha sa kanila, naka-schedule sa kanila. Yun lamang po, Madam Chair. Maraming salamat po. Salamat po, Madam Chair. Regarding nga po ulit sa baha, according po sa Liga ng mga Barangay, ang isa po sa pinagbulan po, nasira po yung minitan sa kurba. So, ang naging tendency nun, bumaba sa Santa Cruz, na naging mga bukso ang naging tubig. At mga affected area nga ho, Santa Cruz, San Bernardino, Pandayan, kung kanyang tabing ilog, Manaksak, mostly part na Tagaytay, pababaho doon sa Bulacan. Kaya affected po yung nasa southern part ng Gimba. Salamat po, Madam Chair. Madam Chair, nais ko din pong paimbitahan sana ang representative ng PNP para po ma-discuss yung nangyayaring drug racing dito sa ating bypass road para matugunan na po yung mga reklamo. Yun lang po, Madam.
Kasi may mga Madam Chair, ay sama na po natin patawag si Department ng DSWD ng munisipyo. Salamat. Ayun, ano pa? Maganda yung sa supplemental po natin. Sa ano? Sige, approve mo yung sa Oo, hindi po. Ikaw. Ako ang kopya, pwede no? Pwede. Ako ang kopya. Ayun pala. Ito na rin yung para yung 495 na pula without English. Tapos isunod nyo na yun. Unahin nyo lang yun. After kasi na yun, tapos pagkasin nyo lang. Sige, no? Wala naman. Dahil nalinawan na po ang ating mga katanungan, kung medyo magulo yung paglilinaw. Sa tingin ko po ay wala naman ang problema sapagkat maganda naman itong resolution at nais ko po imungkahin natin aprubahan. A resolution requesting Honorable Alejandro H. Cuenco, Chairman and Chief Executive Officer of the Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR, to allocate and release funds amounting to 32,768,000 pesos, funding the assistance from the PAGCOR to the Corporate Social Responsibility Program for the construction of a 3-story building under the Build Better More Social Services Building or PBMSB. So, mo ba lang po? Is there any question? Hearing none. The motion of Councilor Carla Dizon, responded by all members present.
sitwasyon ay meron po tayong urgent measure na dinala sa committee sapagkat meron tayong mga karagdagang katanungan. Hindi pa tayo nagkakaroon ng panahon upang mabusisi ng mabuti o makausap ang mga tamang tao upang masagot po yung mga katanungan yun. Pero meron po mga items or mga programs dito na nangangailangan po ng urgent na pagtugon, kaya minumukali ko po na ating i-approve ang items under GCH sa ating Supplemental Annual Investment Program number 4. Yun po. Yes po, Mr. Secretary. Supplemental EAP number 4. Items under the request of the GCH. Ang ating napaguhan lamang. Five minutes recess po. Patawag po ang inyong
Madam Chair, as stated earlier in my motion for the approval of items under MHO and DCH under the Supplemental Land Investment Program number 4. Is there any objection? Hearing none. Duly seconded by all members present. Motion approved. So, kasi pag dumating, magulas sa hindi ka lang sa EAP lang naman. Sige, sir. Kasi sa EAP lang, walang nakikita naman sa EAP, hindi na may kibit. Oo, meron sila. Kailangan ba sa meron yan. Bawal ako kasi. Dahil sa PCS. Kaya hindi natin nagay. Yung nasa pwede. Wala ka rin kukumitin dito sa Dito sila kanina. May babalikan sa kayo. pwede niya sabihin kung gusto niyo kasi ito hindi na pagpapasok eh pwede ako pa pwede niyo pa sa amin oo parang dinipik kung wala Anong pasok? oo parang kasi Ang gabi naman, makapag kami
Naglalaro ba kayo volleyball? Hindi pa kayo kinuha? Wala ba sa mga wala ba mga oo, ano yung sinasabi ko na pinagkitan ko na kayo. Eh, dati sumali tayo kung palit-palit namin. Dati ko pinag kahit na siyempre nilip ko Kasi siyempre naman, sabihin ako, hindi ka sila may tentis ako nila. Tapos test na kaya nga hindi ka tulad, hindi namin ipinasabi dito. Kaya mga complete yan, nagkakot na dyan, may nalidesign na dyan. Kaya nga, sabi namin, sa wala lang din kasi, sinabi mo siguro para sa accounting mo lang sila libre. Oy, pero Madam Chair, sa ating pong talakayan kanina kasama si Budget Officer Sir Eli Ramos, meron pong mga items na kinakailangan pa ng patuloy na pagsusuri at katanungan mula sa mga tamang tao, department heads. At kapag usapan naman na ito ay maaari nilang submit for resubmission and approval muli. Subalit, mayroong mga items na kinakailangan ng agarang aprubahan. Kasama po dito yung salary adjustment na magiging effective lamang once ito ay maaprubahan. At mga ibang items na hindi na po kailangan ng karagdagang katanungan. Minumakahi ko po ang atin ng aprubahan ng ordinance approving the supplemental budget number 5 for calendar year 2024. Specifically, the items under HRMO office and Samaniang Bayan office. From the general fund surplus to be allocated for various programs, projects, and activities subject to existing laws, rules, and regulations. I so move, Madam Chair. Is there an objection? Hearing none. Duly seconded by all members present. Motion of Councilor Carolina Sirve. Madam Chair, nais ko lang po idagdag upang malinaw na kasama sa pagmotion natin ng pagpapaalala o pagpapahatid ng ating kahilingan sa ating budget officer na makausap muli itong mga opisina nito upang mapag-usapan, mapagbigyan ng galang po ang kanilang request at mapurbahan kung sakaling ito ay ibalik nila sa ating opisina. Salamat po, Madam Chair. Okay po, maraming salamat po sa Carolina. Umula na po. ay, kayo. Manager, baka pwede na nating next paggawa ng hakbang or gawa natin ng isang resolution. Actually, hindi naman po dapat ang gawin natin is sagot, tingin ko naman sek eh. Kasi isang resolution lang na ilabas siguro natin yung ating saloobin na hindi natin pwedeng hiringin kahit sa mga kadahilanan ganito, ganyan. Pag-aralan po natin mabuti sa barangay affairs. Kasi hindi na tayo, para hindi na tayo dumako dun sa usaping paghihiring nila. Doon pa lang sa resolution na sentiment din natin na ayon doon sa kanila na nakita natin sulat nila, nakita natin yung personal nilang usapin. Tayo mag-decision kung ano yung magiging nilalabas natin resolution, kung ito mo ba tatanggapin natin 5 case, ano ba ito, nagkasala ba si Kuya Noli sa graft o nagkasala ng abuse. Kasi doon lang naman tayo eh, sa Sangguniang Bayan, tinitignan lang yan, may na-abuse ba ang punong barangay o ang sino ng barangay official. Tingin nyo, meron, huwag tayo gumawa. Or meron ba siyang nalabang higit sa pan nila, nag-trap pa siya, nag-rap pa siya. Kung tingin nyo meron, mag-decision tayo, ringin natin siya. Kung tingin naman natin lahat is wala, hindi natin personal natin.
hindi po dun sa complaint affidavit tayo. Sapagkat tinitignan ko yung complaint, hindi na siya complaint kasi ang complaint affidavit nakalagay doon si Juan de la Cruz, ito po, inabuse niya po ang kapangyarihan niya dahil sa pagkuha niya po ng sweldo ng mga barangay official. Wala namang ganun eh. No, para sentimiento lang sinagot ng bawat panig. Kaya pakikuan po mabuti kung ano po ang mas priority po ng committee no. Pero yan naman pong mga sinasabi niya, may mga departamento pong pwedeng pagreklamuhan kung higit po doon sa sinasabi niyang pagko-complain niya na paghingi po niya ng list ng nagastos sa piyesta, hindi po natin saklaw eh. Baka tayo ng abuse. Ibig sabihin pala, kunin natin lahat ng mga expenses ng mga barangay. Plus, kailangan pala natin kunin yung mga file. Pag in case na siya, tama po yung public document. Kaya nga public, ibig sabihin, naka-ipaskin lang po nila doon sa bulwagan ng barangay yan. Oh, legal na yan, na public na. Hindi po nangangahulugan na bigyan pa ng tagi-tagisa ang bawat tao na mag-complain. Yan lang po sa akin, Madam Chair. Madam Chief, nasagot naman yung letter sa ginawang reklamo at gano'n naliwanag na yung dalawang sinasabing mga katanungan ng reklamo. Siguro naman maayos at nakaintindihan. So nakita ko, naayos naman yung kasagutan ng tanong. Madam Chair. Clear po natin kanina na yung ginawa natin is determination of form and substance before we proceed to hearing. And sa tingin ko naman po, sa ngayon, kaya na po natin i-determine ng August body kung yung complaint po ba is in may sapat na form and substance to proceed as complaint. And yung ginawa po natin kanina, ito po ay committee as a whole. So sa tingin ko po, kung papayag po ang ating rules, pwede na po nating desisyonan to at gawan ng committee report. Ito po, ano po pleasure ng August body? Bilang po ay committee to. Ano po pleasure ng August body? Madam Chair, unahin lang po natin yung motion o request ni Consel Cabros. At ang Committee on Rules naman po ay i-entertain po itong request na ito bilang ito ay paghingi lamang ng saloobin ng August body, which is respectable naman upon hearing the sides of the respondent and the complainant at andito naman po lahat ng members ng August body. Sige po. Ano po ulit yung katanungan niyo? Susunod na po ngayon. Yun po muna yung katanungan natin. Madam Chair, gusto ko pong klaruhin. Ito po kasi ay determination pa lang ng forms and substance nung complaint. Hindi pa po natin sinasabi dito na may pagkakasala o walang pagkakasala. Yun lang pong nilalaman ng complaint ang ating i-discuss. I move, Madam Chair, na pagbotohan na po ng August body kung may form and substance yung complaint po na idinulog sa sanggunian. Yun na po, Madam Chair. Okay po, ang question ay kung meron po or sa sasabihin. Kasi tunig. Okay, tanong ng 5 minutes recess po. Recess muna. Tama yung sinasabi nyo, hahatulan na natin. Kaya lang ang tanong nito, hindi kaya mapabilis tayo. Kaya natin next session natin ilabas yung isang result natin. Para hindi ma-random yung pag-decision. Actually kasi kaharap lang natin eh. Tapos, other matters, bigla natin tignan lang natin legality. Legal po na mag-decision tayo kung ano yung gusto natin. Kami tingin po. Apo. Request kasi ni Tito Jordan na Mr. Carson although, siyempre, nakikita na wala namang resolution o wala namang spelling, maruti ang 29
Kasi dapat ng president sa hearing na policy. Sa mga request mo na sa Tacoa, talaga, kaya po Ang gagawin kasi ng rules, sasagutin na lang yung bawat tinatanong niya. Hindi committee of the whole po ito. Kaya Kaya po kung hindi alam yun, pero ang gagawa sa natin, sagot natin, yung sa rules, ilalagay ko, i-designate lang, okay, tanong yung pwede sa test na wala kong sapat, para siya po i-asin si Jane. Di ba? Di sa piyesta, bakit po? Kasi ito po, iyakas po, ang barangay official po, kahit na gusto na yung sa Toslendo, wala akong problema. At yung doon sa hinahanap kung ginasa sa photo, itutulak po natin sila sa COA. Pagkakatuloy po, ang copy. Yung isa po ginagawa. Sa ordinance naman tayo, tinakabot po, kung ginasa po, hindi natin sa Madam Chair, bilang ang naging pagdinig ay Committee of the Whole naman, nais ko pong bilang chairman ng rules ay mapakinggan ng bawat isang membro ng August Body bago po bumuo ng desisyon na napapagsang-ayon ng mga lahat. At ito naman po yung malalaman ng committee report ng Committee of the Rules. Kung sangayon po ang August Body bilang ito po ay Committee of the Whole nating tinitigan. Is there an objection? I offer. Hearing none. Motion approved. Pagpasakay ko ulit kasi parang nakaraan. Parang hindi. Ako kasi wala rin reklamo na para naman yung mga sitwasyon sila. Madam Chair, motion to adjourn. Session adjourned.